Isang dalagang mahirap na probinsyana ang naghangad na magandang buhay para sa kanyang ina at mga kapatid. Kaya nakipagsapalaran sa Maynila at nakapasok bilang isang janitor sa isang pribadong kumpanya. Subalit hindi niya inakala na magugustuhan siya ng uniko iho at ng anak na may-ari ng kumpanya. Matatanggap kaya siya ng pamilya nito, gayong isa lamang siyang mahirap at mababang pinag-aralan? Paano kung dahil sa kapusukan ay nagbunga ang isang gabing hindi inaasahan? Matatanggap kaya siya ng mga magulang nito para sa bata? At matutunan kaya siya na mahalin, kilalanin at ituring bilang kasapi ng pamilya? Paano kung dahil sa kagustuhan niyan, makaahon sa buhay ay sumugal siya sa pag-ibig? Ulila na si Jean sa ama, subalit pilit pa rin silang iginagapang ng kanilang ina kapag tapos man lamang siya sa sekundarya. Panganay sa pangatlong magkakapatid si Jean, kaya sa mura niyang edad ay gumagawa siya ng paraan upang makatulong sa kanyang ina. Lahat na mapagkakakitaan nito ay kanyang sinusubukan, maging tindera man o labandera. Minsan ay sinusubukan na niyang huminto na lamang sa kanyang pag-aaral upang mamasukan bilang katulong sa isang mayaman sa kanilang lugar. Subalit hindi siya pinahintulutan ng kanyang ina sapagkat nais itong mapagtapos sila magkakapatid sa kanilang pag-aaral. Alam ni Jen ang hirap at sakripisyo ng kanyang ina, kaya naman talagang pinagbubutihan niya ang kanyang pag-aaral. Tulad ngayong mga ilang araw na lang ay magtatapos na rin siya sa sekundarya. Hoy Jen! After ng graduation natin, anong plano mo? Magpapatuloy ka pa ba sa kolehiyo? Tanong sa kanya ni Erica na kanyang matalik na kaibigan. Hindi na muna siguro, dahil sa nais kong pumunta ng Maynila upang makipagsapalaran. Isa pa, hindi na ako kayang pag-aralin ni inay sa kolehiyo. Malungkot na tugon ni Jen sa kaibigan. Ganoon pa? Sayang naman pala, hindi na kita makakasama sa susunod na pasukan. Sambit ng kaibigan na nalulungkot dahil sa naging tugon ng kaibigan nito. Ngumiti na lang si Jen sa kanyang best friend na si Erica. Ang totoo, pinangarap niya rin ang makatungtong at makapagtapos ng kolehiyo. Pero sa kanilang estado sa buhay ay alam niyang hanggang pangarap na lamang yun. Ganun pa man ay hindi niya ito pinagsisihan. Dahil ang mahalaga sa ngayon ay makahanap siya ng mapapasukan nang sa ganoon ay hindi na magbanat pa ng buto ang kanyang ina. Ipinangako ni Jen sa kanyang sarili na matapos niya lang ang sekundarya ay talagang maghahanap na siya ng trabaho. Nang sa ganon ay siya naman ang bubuhay sa kanyang pamilya at magpapaaral sa kanyang mga kapatid. Nais niya ning patayuan ng kanyang ina ng kahit na maliit na tindahan upang kahit papaano ay mayroon itong pagkakaabalahan sa bahay. Alam niyang hindi niya mapipigilan ng kanyang ina sa paghahanap buhay dahil sa pag-aalala nito sa kanila. Kaya siguro kapag napatayuan na niya ito ng tindahan ay papayag na ito sa nais niya na wag nang magtrabaho pa. Ilang araw pa ang lumipas ay natapos na nga ang kanilang graduation. Kaya kaagad niyang kinausap ang kanyang ina upang sabihin dito ang nais niyang paghahanap ng trabaho sa Maynila. Inay, sige na po. Pumayag na po kayo sa nais ko. Pakiusap ni Jen. Pero anak, malaki at delikado sa Maynila. Isa pa, saan ka tutuloy pagdating mo doon? Pag-aalala ng magulang ni Jen. Huwag na po kayo mag-alala, inay. Nakausap ko na po ang ate ng kaibigan ko na si Mare. Pumayag na po yun. Na doon ako sa tinutuloy nito titira. At tinulungan din rin ako nito na makahanap ng mapapasukan. Masayang sambit ng dalaga. Hay, kung yan talaga ang desisyon mo anak, ay susuportahan kita sa nais mo. Basta mag-iingat ka doon ha? At palagi kang mag-update dito nang sa ganoon ay hindi kami dito mag-aalala sa iyo. Malungkot na tugon na magulang ni Jen.
Opo, inay. Salamat po. Sambit ni Jen at niyakap na mahigpit ang kanyang ina. Kinabukasan ay bumisita si Jen sa bahay nila Mare upang ipaalam sa atin nito na nasa Maynila na pumayag na ang kanyang ina at maaari na siyang tumungo roon. Kaagad namang pinapasok ni Mare ang kaibigan at binigyan ng juice na may inom. Nang malaman ni Mare ang pakay nito sa pagpunta sa kanila, ay kaagad siyang nag-load upang tawagan ng ate nitong si Annalyn. Pagbalik ni Mare ay kaagad nilang tinawagan sa cellphone nito ang kanyang ate upang ipaalam na pwede nang lumuwas si Jen patungo na Maynila. Lumipas pa ang ilang minuto at nakapag-usap na sila Jen at Annalyn. Ayon pa sa ate ni Mare na wala na raw problema sa mapapasukan dahil nairekomenda na siya nito sa amo nito. Sinabi din ni Annalyn na kung okay lang daw ba kay Chin na maging janitor siya doon sa kanilang office at sanay naman sa buhay probinsya si Chin ay hindi ito nagdalawang isip pa at kaagad na pumayag sa trabahong ini-offer sa kanya. Lubos naman ang tuwa ni Chin dahil sa iyon na ang umpisa upang makamit niya ang kanyang mga pinapangarap para sa kanyang ina at kapatid. Subalit sa kabila ng kanilang saya ay may lungkot siyang nadarama. Paano kasi? Problema niya ngayon ang magiging pamasahe papunta roon. Wala naman ng problema sa ate ni Mare ang kanyang tutuluyan. Dahil kaibigan siya ng kapatid nito, ay libre na muna ang unang buwan niya hanggang sa makapag-umpisa siya ng trabaho. Maliban roon ay 1,000 lang din ang hinihingi upa sa kanya sa lahat-lahat. Kumbaga kasama na roon ang tubig at kuryente, kaya pagkain na lang nito ang poproblemahin. Pero ayon sa kapatid ni Marie na wag na raw niya yun iisipin dahil minsan raw ay may mga nakaimbak silang grocery. Sobrang mababait ang pamilya ni Marie kaya nahiya na siyang humingi pa ng pabor dito tungkol sa pamasahe niya. Habang malayo ang iniisip ni Chen ay kanina pa pala siya tinitignan ng kaibigan kaya nagsalita na ito sa kanya. Chen, okay ka lang ba? Parang alay kasi ng iniisip mo? Tanong ni Marie kay Chen. Wala to. Siguro na-excite lang ako sa pagpunta na Maynila. Tugon ni Chen sa kaibigan. Sus! Kilala kita, Chen. Alam ko may pinoproblema. Sambit nito sa kanya. Hindi na nga lang kumibo pa si Chen. Alam niyang tama ang kaibigan niya. Sa tagal ba naman ng pagkakaibigan nila, ay kilalang kilala na siya nito. Alam ko ang bumabagabag sa iyo, Chen. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa iyo. Sambit ni Marie sa kaibigan at kaagad na tumungo sa silid nito. Pagbalik ay inabot kay Jean ang 5,000. Nagulat naman si Jean dahil sa hindi niya yung inaasahan, kaya medyo alangan siyang kunin ito. Chen, sige na. Kunin mo na. Pakiusap ni Marie sa kaibigan. Pero Marie, ang laking halaga niyan. Siguro kasya ng 2,000. Nahihiyang sambit ni Chen sa kaibigan. Ay nako Chen. Huwag ka nang mahiya sa akin, no? Best friend mo kaya ako. Sige na, kunin mo na ito. Tulong ko yan para sa'yo at sa pamilya. Sambit ni Marie sa kaibigan. Halos maluha-luha naman si Chen sa ginagawa ng kaibigan, kaya hindi niya napigilan ang yakapin ito habang umiiyak. Ngumiti naman si Marie sa kanya at sinabi na hangad nito na matupad ni Chen ang mga pinapangarap nito. Tumango naman si Chen bilang tugon at ilang minuto pa ay nagpaalam na nga sa kaibigan upang makapag-impake na rin ng kanyang mga dadalhin. Pagdating niya sa bahay ay masaya niya namang ibinalita ang lahat-lahat sa kanyang ina, maging ang ibinigay na pera ni Marie sa kanya bilang tulong. Mababa na agmos sa mukha ng matanda ang lungkot dahil sa pamamaalam ng kanyang pinakamamahal na anak. Subalit sa kabilang banda ay masaya pa rin siya dahil nakikita niya ang saya ng kanyang anak at pagiging determinado nito na makapagtrabaho at makatutulong sa kanila.
Kinabukasan ay maagang inihatid siya ni Aling Maria sa sakayan ng bus patungo na Maynila. Anak, basta pagdating mo roon, tumawag ka kay Maria para naman malaman ko kung nakarating ka na, sambit ng ina nito. Opo inay, kayo din po dito, palagi kayo mag-iingat, sambit ni Chen at muling niyakap na mahigpit ang kanyang ina. Habang papaalis ang kanyang sinasakyan bus, ay tanaw niya pa rin ang kanyang inang kumakaway sa kanya. Hindi na mapigilan ni Chen na mapaiyak dahil sa lungkot na mamawalay siya sa kanyang pamilya. Kaya mo to, Chen. Laban lang para sa pamilya. Bulong niya sa kanyang sarili upang palakasin ito. Medyo may kalayuan din ang kanyang biyahe. At halos 8 oras ang biyahe niya mula Bicol papunta na Maynila. Upang hindi mainip sa biyahe, ay minabuti niya na lang ang umidlit mamuna. Habang nasa kasarapan siya ng kanyang pagtulog, ay bigla na lamang siyang nagising dahil sa ingay ng isang bakla sa kanyang likuran at panay ang tawa at daldal nito sa kausap nito. Nang mapansin ng bakla na nagising siya, ay humingi ito ng paumanhin kay Chen upang hindi naman isipin ng bakla na matari siya. Ay nginitian niya na lang ito. Sabalit hindi niya inasahan na dahil sa kanyang pangiti ay nakipagkwentuhan na ito sa kanya. Kung sabagay, naisip niya medyo malayo-layo pa sila kaya pinagbigyan niya na lang ito at nakipagkwentuhan siya dito. Lumipas pa ang oras at puro kwentuhan at tawanan na sila Chen at tila nawala ang antok niya dahil sa pagkawilis sa kanyang kausap. Mabait naman ito at nagpapakilala bilang Glenda. Katulad niya rin ay makikipagsapalaran sa Maynila. Doon niya napag-alaman na magkapareho sila ng trabaho at parehong kumpanya pa ang kanila mapapasukan. Ayon kay Glenda, ay kilala niya ang ate ni Marina si Annalyn at kamag-anak nila ito, kaya ito rin ang nagpasok sa kanya doon. Mabuti naman, talagang coincidence ang nangyari sa atin, no? Isipin mo, pareho tayo ng pagtatrabahuhan. Masayang sambit ni Chen. Tumpak ka, Day. Kaya huwag ka masyadong kabado dyan at may kasama ka na pagdating mo doon. Tugon ni Glenda kay Chen. Siya nga pala, Glenda. Saan kayo sa Manila nakatira? Tanong ni Chen. Doon ako titira sa kapatid ko. Pero malapit lang din yun sa tinutuloy ni Annalyn. Yung kapatid ni Marie? Tugon ni Glenda. Talaga? Ibig sabihin, may kasama nga ako papunta roon. Sambit ni Chen. Tumpak ka uli, Day. Mas mabuti na ang kasama mo kami. Baka kumapano ka pa doon. Sayang naman yung beauty mo. Kumakidnap ka pa. Joke lang Pabirong tugon ni Glenda kay Chen. Natawa naman si Chen sa biro ni Glenda. Kahit papaano ay naipsan ang lungkot niya sa pag-alis sa kanila. Ilang oras pa ay huminto muna ang bus sa kanilang sinasakyan dahil sa kailangan muna nila ng makapang nanghalian. Kaagad naman siyang niyaya ni Glenda nang bumaba upang makakain ng tanghalian. Glenda, asan na palang kasama mo kanina? Tanong ni Chen. Andun, Day. May kasamang iba. Di ko naman yung kilala. Nakipagkwentuhan lang ako doon kanina. Natatawan tugon ni Glenda. Loko ka talagang bakla ka. Akala ko close mo. Natatawang sambit ni Chen. Ano ka ba, Day? Ganon talaga yun. Para naman hindi ako lonely sa pagbabiyahe ko, no? Tugon ni Glenda kay Chen. Natawa na lang si Chen sa sinabi ni Glenda. Kaagad nangang kumain ang dalawa ng mga dala nilang baon. Medyo nahihiya pa nga si Chen na buksan ang dalang baon dahil sa kanyang mais ang baon nito at 2 hiwa ng piniritong isda. Hindi na niya sana ilalabas at naisip niya na bumili na lang ng kanin at isang order ng adobong baboy. Subalit napansin ni Glenda na tila nahihiya siya sa dala nitong baon, kaya ito na mismo ang nag-alok ng baon nito. Kaagad nang kinuha ni Glenda ang kanyang dalang baon at kaagad na inilapag sa mesa.
Napansin naman ni Glenda na parang naiilang si Chen. Kaya sinabihan niya ito na paborito niya raw ang ganoong kanin. Dahil sa kanya sinabi ay ngumiti naman si Chen at saka na nag-umpisang kumain. Mabuti na lang at hindi maarte si Glenda at sanay din sa hirap katulad niya kung kaya medyo nawala ang kanyang hiya para rito. At hindi na siya nag-isip pa na baka siya husgahan ng kanyang bagong kaibigan. Ilang minuto pa ay natapos na sila sa kanilang pagkain at bumalik na sila sa kanilang sinasakyang bus at muli silang nagpatuloy. Halos mag-aalas 8 na ng gabi na makarating sila sa Cubao Terminal. Mabuti na lang at nakita kaagad ni Glenda si Annalyn na kanina pa palang nag-aantay sa kanila. Paglapit nila dito ay kaagad naman na pinakilala ni Glenda si Chen kay Annalyn. Nakipagkamay at nagpakilala naman si Chen na siya ang kausap nito sa cellphone ng kapatid nitong si Marie. Dahil sa gabing-gabi na ay kumain na muna sila sa fast food para pagdating sa bahay ay diretsyo na sila makapagpahinga. Pagpasok nila sa fast food ay medyo nag-aalangan pa si Chen dahil sa talagang budget lang ang dala nito. Kaya parang alanganin siyang kumain. At isa pa, iyon ang kauna-unahan niya makakain sa ganoong kainan. Mabuti na lang at nilibre sila ni Annalyn kaya kahit papaano ay naibsan ang kanyang alalahanin sa pangbayad. Mabait si Annalyn, lalo na sa personal, kaya kaagad namang nakapaglagayin ito ni Chen ng loob. At lumipas pang ilang minuto ay nagkakabiruan niya na ito. Mabuti naman hindi na ako mahihirapan pakisamahan tong ate ni Marie. Dahil sa mabait naman pala. Bulong ni Chen sa kanyang sarili. Subalit napansin pala ni Glenda na bumubulong si Chen sa sarili. Kaya hindi na nito napigilan ang tumawa. Ilang minuto pa ay bumalik na si Annalyn dala ang kanilang mga in-order ng mga pagkain. Habang kumakain sila ay tila hindi mapakali si Chen sa kanyang pagkain. Hindi kasi siya sanay kumain sa maraming tao. At para bang ang daming matang nanonood sa bawat pagsubok ng kanyang kinakain. Oy Jen, kumalma ka lang. Hindi yan sila makikiago ng kinakain mo. Biro ni Glenda kay Jen. Pasensya na, first time ko kasing kumain sa mga ganito. Nahihiyang tugon ni Chen. Ganoon talaga Chen. Ako nga, buwan din siguro bago kumain sa mga fast food na ganito. Dahil katulad mo rin, nahihiya ako kumain sa harap ng maraming tao. Sambit ni Annalyn kay Chen. Basta ako. Bahala sila Day. Basta kakain ako kahit maraming tumitingin dahil kanina pa ako nagugutom. Biro ni Glenda. Ipinagpatuloy na nga nila ang kanilang pagkain at pagkatapos ay dumiretso na sila sa pag-uwi ng bahay. Pagdating nila sa bahay ay kaagad ni Chen inilapag ang kanyang mga dalang gamit at nagpalit ng damit saka siya natulog. Dala ng pagod sa mahabang biyahe ay kaagad na nakatulog si Chen. Nagising na lang siya na maalipungatan siya dahil sa pagyugyog sa kanya ni Annalyn. Magandang umaga, Chen. Halika na, pumangon ka na riyan na makapag-almusal na tayo. Sambit ni Annalyn kay Chen. Ang bilis ng oras. Umaga na. Pagtataka ni Chen. Ganun talaga dahil sa pagod mo sa biyahe kung kaya di mo namalayan ng oras. O siya, kumain na tayo na makaligo ka na dahil isasama kita ngayon sa pinagtatrabahuhan ko. Sumunod naman si Chen kay Annalyn patungo ng kusina upang makakain. Pagkatapos sila makapag-almusal ay naligo na siya, habang si Annalyn naman ay naghahanda ng kanilang babaunin. Napansin ni Chen na dalawa ang baong inihanda ni Annalyn kaya nagtaka siya at hindi niya napigilan na tanungin si Annalyn. Annalyn, bakit pala dalawang hinanda mong baon? Para kanino yung isa? Pagtataka ni Chen. Siyempre sa'yo yan, tugon ni Annalyn. Ha? Akala ko ba isasama mo pa lang ako sa opisina niyo? Tanong ni Chen kay Annalyn. Oo nga, pero baka mag-umpisa na rin kayo kaagad ni Glenda.
Tugon ni Annalyn. Salamat nakakahiya. Ikaw pa talaga ang naghanda ng mga baon natin. Nahihiyang sambit ni Chen. Wala yun. Para na rin kitang baby sister dahil best friend mo ang kapatid ko. Basta, pag nandoon ka na, sipagan mo at magpakitang gilas ka para naman mas mapabilib pa ang mga boss natin. Sambit ni Annalyn kay Chen. Ilang minuto pa nakalipas ay nakarating na nga sila Chen sa pinapasukan ni Annalyn. Kaagad naman silang ipinakilala ni Annalyn sa kanilang mga amo. Medyo mabait naman ng mga ito at kahit na may mga edad na nga ay mukhang bata pa rin, lalo na ang babae nilang amo dahil siguro sa mayaman ang mga ito. Annalyn, ikaw nang bahala mag-assign sa kanila kung saan sila. Basta ang gusto ko, malinis Sambit ng amo nilang babae. Opo madam, magalang na tugon ni Annalyn. Kaagad nang tumalikod si Mrs. Torres at pumasok na sa opisina nito. Itinuro naman sa kanila ni Annalyn ang bawat area ng kanilang lilinisin. Mabait ang naging amo nila, maging ang kanilang mga katrabaho, kung kaya hindi siya nahirapan sa kanyang trabaho. Nagpatuloy pa nga si Chen sa pagtatrabaho hanggang sa unti-unti na siyang nakakapagpadala sa kanyang nanay. Mabilis sa lumipas ang mga linggo at hindi na malayo ni Chen na nakakatatlong buwan na pala siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Paminsan-minsan ay nililibre niya si Annalyn upang kahit papaano ay makabawi siya rito ng utang na loob tulad ngayon dahil araw naman ang day off nila at natapat ng sahod ay niyaya niya ito mamasyal sila sa mall kasama si Glenda. Ate Annalyn, pili na po kayo ng damit na gusto nyo at ako na pong bahala, sambit ni Chen kay Annalyn. Wow! Sana lahat madatong, pabirong sambit ni Glenda kay Chen. Ganun talaga, makabawi man lang kahit papaano sa kabaitan nyo, tugon ni Chen. Salamat Chen Sige, mamimili na ako, sambit ni Annalyn. Jen, sabi mo 2. Ibig sabihin ba damay ako sa ililibre mo? Pabirong tanong ni Glenda kay Chen. Oo naman, sige na, mamili ka na rin dahil pagkatapos ito ay kakain tayo sa fast food. Tugon ni Chen sa kaibigan habang naghahanap din siya ng ipapadala sa kanyang magulang at kapatid. Kinabukasan ay maaga silang pumasok ni Annalyn at Glenda dahil tinawagan ng kanilang amo si Annalyn at pinapaayos ang kanilang opisina dahil sa darating daw galing sa abroad ang uniko iho nito. Pagdating nila sa pinagtatrabahuhan nila ay kaagad na nilinis sila Chen at Glenda ang opisina ng kanilang amo, naging ang palikuran upang kung sakaling gamitin ay malinis. Nang mga oras sa iyon ay abalang-abala si Chen sa pagwawalis nang mabangga siya ng isang matipunong binata. Dahil sa mga nangyari ay nagkalat ang mga duming winalis si Chen. I'm sorry miss, paumanhin na binata kay Chen. Okay lang po sir, pero sana sa susunod tumingin ka naman sa dinadaanan mo dahil sa nagmamadali po ako sa aking ginagawa. Sambit ni Chen na umirap pa sa kausap na lalaki. Sa pagkakataong ito ay medyo tumatayo si Chen sa kausap dahil sa naghahabol sila ng oras sa paglilinis dahil baka biglaan dumating ang kanilang amo at ang anak nito. Dahil sa pagtataray ni Chen ay humingi ng despensa ang binata at tinulungan siya nito sa paglilinis sa mga kumalat na dumi. Pagkatapos ay umupo ang binata sa visitors area at tila may inaantay ito. Binalewala naman ni Chen at nagpatuloy lang siya sa paglilinis na biglang dumating ang kanilang amo. Humahangos pa ang mga ito at tila nagmamadali. Maya-maya pa na makapasok na ang dalawang mag-asawa ay agara na tumayo ang binata at sinalubong ang dalawa. Oh anak! Bakit hindi ka tumawag na dumating ka na pala? Eh di sana napasundo ka namin sa airport.
Sambit ni Mrs. Torres sa anak. Okay lang po ma'am. Alam ko pong abala kayo ni Dad sa office nyo. Mahinahon niyang tugon. Ganon na lang ang gulat ni Chen na mapag-alaman nito na anak pala ng amo nila ang tinirayan niya kanina. Sinulyapan niya ang binata at sa di inaasahan ay saktong napatingin din ito sa kanya at kinindatan pa siya nito. Napayuko siya at ganoon na lamang ang pamumula ng kanyang muka dahil sa ginawa ng anak ng amo nila. Kinabukasan, pagpasok niya ay nakita niya ang binata sa pintuan ng kanilang opisina. Kahit nagdadalawang isip siya kung dadaan siya, ay nilakasan niya na lang ang loob kahit nahihiya dahil sa malilig na siya. Saktong padaan na siya sa tapat ng binata na magsalita ito. Hi Jean, good morning. Bati ng binata kay Chen. Good morning din po sir. Tugon ni Chen habang nakayuko upang iiwas ang tingin sa binata. Tumawa naman ang binata dahil sa ginawa ni Chen. Ganyan ka pala bumati. Nasa lupa ang tingin. By the way, I'm Marco. Pagpapakilala nito kay Chen at inilahad ang mga kamay kay Chen. Inabot naman ito ni Chen upang makipagkumusta sa binata. Simula noon ay palagi na itong lumalapit kay Chen. Mabait naman ito at masayahin pa, dahilan upang makapalagayin ito ng loob ni Chen, hanggang sa niyaya na siya nito na lumabas sa tuwing day off niya. Alam ni Chen na mayaman ang binata at ito ang naiisip niyang magiging sagot sa kanyang paghihirap. Alam niyang gustong-gusto siya ng binata, kaya hindi siya nagdalawang isip na sagutin ito. Naisip niya na kung magiging asawa niya ang binata, ay may ahon siya nito sa kahirapan, kaya kahit na hindi naman talaga niya minahal ang binata, ay naisip niya sumugal para yumaman. Hanggang sa may nangyari sa kanila ng anak ng amo nila, at nabuntis siya nito. Subalit ang ikinatatakot ni Chen ay kung paano niya sasabihin sa magulang niya ang mga nangyari, at kung paano siya matatanggap na magulang ng binata, gayong mahirap lamang siya at empleyado ng kumpanya nito. Lumipas ang mga araw at buwan at hindi na maitatago ang pagbubuntis ni Chen hanggang sa nalaman ng mga magulang ng binata ang pagbubuntis niya. Isang araw ay pinatawag si Chen sa opisina nito. Pagpasok niya sa loob ay nadatnan niya ang binata at ang mga magulang nito na seryosong nakatingin sa kanya. Pagpasok niya ay kaagad na may kinuhang tseke ang babaeng amo niya at nagsulat ng halaga. O ito, 1,000,000 piso. Sabay abot nito kay Chen. Naguluhan naman si Chen sa ginawa ng amo niya kung kaya nagtanong siya. Ma'am, para saan po ba itong perang iniaabot niyo po sa akin? Pagtataka ni Chen. Maging practical ka, Chen. Sige. Paprangkahin na kita. Alam mong mahirap ka lang at mayaman kami. Hindi ang tulad mo ang nababagi sa anak ko. Dahil nabuntis ka niya, babayaran ko ang pagbubuntis mo hanggang sa mailabas mo ang sanggol at pagkatapos ay babayaran ulit kita ng 3 milyon at umuwi ka na sa inyo. At kalimutan mo na may anak ka sa aking anak. Naiintindihan mo ba? Sambit nito na halos magpabingi kay Chen. Sa galit ni Chen ay pinunit niya ang tseke at biglang tumakbo papalabas ng opisina. Nang araw na iyon ay nagpakalayo-layo si Chen at ipinagpatuloy ang pagdadalang tao hanggang sa maisilang niya ang kanyang anak. Akala niya na magiging madali ang pagyaman niya kung magkakaanak siya sa anak ng amo niya. Pero ngayon ay sobra siyang nasaktan nang abutan siya ng pera ng mga ito. Pakiramdam niya ay nanliit siya sa kanyang sarili at doon niya napatunayan na hindi pala mas mahalaga ang pera kaysa sa masaya at buong pamilya. Doon niya napagtanto na nagkamali siya sa naging desisyon, pero hindi niya hayaan na papayagan ang mga magulang nito na kunin sa kanya at ilayo ang kanyang anak. Sa paglipas ng panahon ay napalaki niya ang bata
At ngayon ay handa na niyang kaharapin ang pamilya ng dati niyang amo upang ipakita sa mga ito na hindi lamang salapi ang mahalaga, kundi ang pagkakaroon ng kompletong pamilya. Masakit man isipin, subalit nangyari ang lahat ng iyon dahil sa kanyang mataas na ambisyon at pagnanais sa yumaman, kahit na alam niyang sugal lamang ang kanyang pag-ibig para sa binata. Lubos ang kanyang pagsisisi at wala siyang mukhang may ihaharap sa kanyang magulang. Doon niya napagtanto na wala nga mabuting maidudulot ang pag-asam at panggamit ng kapwa dahil sa huli, ikaw din mismo ang sasalo ng lahat ng ito. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!